Ay, good morning, magandang umaga sa ating lahat or magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga grade 7 mga guys. So ito ang grade 7 na exam sa ikatlong markahan. Yung mga grade 7 dyan na estudyante, yung nakapanood sa aking YouTube channel Tersos Creation Vlog, mga kaibigan. So ito ang exam sa ikatlong markahan sa grade 7, Araling Panlipunan 7. So dyan piliin nyo ang sagot, ABC, D lang mga kabataan sa grade 7. So are you ready? So i-ready na inyo mga ballpen, mga papel o notebook ba para kayo magpasagot. Ito talaga assignment, lalo na yung mga nagpanood na gustong makaalam sa ganitong exam, mga kabataan ng mga learners sa school. Number 1, ito ang question number 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga dahilan na mga kanluranin na magtungo sa Asya? Letter A, ang merkantilismo. B, ang Renaissance. C, mga krusada. Letter D, paglalakbay ni Marco Polo. Yun ang number 1 question, guys. Ulitin ko, number 1 question for grade 7 learners. Alin sa mga susunod ang hindi kabilang sa mga dahilan ng mga kanluranin na magtungo sa Asya? A, ang merkantilismo. B, ang Renaissance. C, ang mga krusada. D, paglalakbay ni Marco Polo class. Number 2 na katanungan para sa mga grade 7 learners. Ito ay Araling Panlipunan 7. Alin sa mga susunod ang hindi kabilang sa paraan na ginagamit ng mga mananakop? A, God or Diyos. B, gold or ginto. Letter C, gun or baril. And letter D, glory. Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa paraan na ginamit ng mga manakop? A, God. B, gold. C, gun. Letter D, glory. So piliin nyo ang tamang kasagutan, mga guys. Number 3 na katanungan. Paano nakaepekto ang pagsasara ng Constantinople sa pagtungo ng mga kanluranin sa Asya? Paano nakaepekto ang pagsasara ng Constantinople sa pagtungo ng mga kanluranin sa Asya? A, lumusob ang mga Europyo gamit ang mga sandata. B, tumigil ang mga Europyo sa pakipagkalakalan sa mga Asyano. Letter C, humanap ng bagong daan ang mga Europyo patungo sa Asya. Letter D, nagtatag ang mga Europyo na mga samahan upang pagkaisahan ang Asya. Okay, number 4, bakit nagtatag ang mga bansang kanluranin ng mga kolonya sa Asya? Bakit nagtatag ang mga bansang kanluranin ng mga kolonya sa Asya? A, upang makipagkaibigan sa mga Asyano. B, upang may pagkalakalan sa mga Asyano. C, upang ituro ang kanilang kultura sa mga Asyano. D, upang magamit ang likas na yaman ng mga bansang nasakop para sa sariling interes. Alright. Number 5. Paano nakaepekto ang prinsipyong merkantilismo sa panakop ng mga kanluranin? A, ito ay nabigay daan sa mas makaagham na pag-isip mula sa pamahain. B, ito ay nabigay daan upang mas mapasigla ang kalakalan ng Europya at Asya. C, ito ay nagbigay daan
upang protektahan ang kanilang bansa laban sa karibal na bansa. Ang letter D, ito ay nagbibigay daan upang humanap ng lupain na pagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap at pagbintahan ng mga yaring produkto. Isip-isip lang sa pagsagot, class. Number 6, ang pangkat kumontrol sa kalakalan ng Europa at Asia. Ano ang pangkat kumukontrol sa kalakalan ng Europa at Asia? A. Turkong Ottoman. B. Indian at Arabi. Letter C. Mga Sailindra. Letter D. Chino at Koreano. Alright. Number 7. Ano ang tawag sa mga Asyanong naging mga lakal ng mga produkto noong panahon ng kolonyalismo? A. Artisano. B. Middleman. C. Peasants. D. Magsasaka. Ulitin ko, ano ang tawag sa mga Asyanong naging mga lakal ng mga produkto noong panahon ng kolonyalismo? A. Artisano. B. Middleman. C. Peasants. At letter D. Magsasaka, mga grade 7 learners. Alright? Ready na for number 8 question. Ito ang naging instrumento ng mga Asyano ang nakapag-aral at ginamit upang makamit ang hinahangad na pagbabago. A. Edukasyon. B. Revolusyon. C. Teknolohiya. And letter D. Sining at kultura. Number 8. Ito ang naging instrumento ng mga Asyano ang nakapag-aral at ginamit upang makamit ang hangad na pagbabago. A. Edukasyon. B. Revolusyon. C. Teknolohiya. And letter D. Sining at kultura. Number 9 rather, mga grade 7 learners. Ano ang pangunahing dahilan sa pagpatayo ng mga linya ng komunikasyon at transportasyon? Number 9, ano ang pangunahing dahilan sa pagpapatayo ng mga linya ng komunikasyon at transportasyon? A. Upang di mahirapan ang mga Asyano sa pakipagkalakalan. B. Upang mapaunlad ang mga bansa sa reliyon sa Timog at Kanlurang Asya. C. Upang balali ang pagluwas ng mga hilaw na materyales mula sa India. And letter D. Upang mapaganda at mapabuti ang pamahala ng mga panakop sa India. Number 10. Paano nakatulong ang kaisipang liberal sa pagpukaw ng damdaming makabayan o nasyonalismo sa mga bansang Asyano? Number 10. Paano nakatulong ang kaisipang liberal sa pagpukaw ng damdaming makabayan o nasyonalismo sa mga bansang Asyano? A. Nagkaroon ng paghalo ng lahi ng mga kanluranin at katutubo upang panatili ang katapatan ng kolonya. B. Pinakilala ng mga kanluranin ang kaisipan na nagbibigay na hindi pagkakasundo-sundo ng mga Asyano sa pamahala. Letter C. Nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan, kaya napatayo ng mga tulay, release ng tren, kalsada ang mga panakop upang maging mabilis ang pagdala at pagluwas ng mga produkto. Letter D. Ito ang naging simula ng pagbuo ng mga kilusang nasyonalismo naglayong mapataya ng mga bansang Asyano o mapalaya ang bansang Asyano sa kamay ng mga dayuhan. Number 11. Aling panakop
ang higit na naglarawan sa hulugan ng nasyonalismo? A. Pagtangkilik sa lokal na produkto. B. Pagsuporta sa talento ng sariling bansa. C. Pagbisita at masyal ng mga magandang tanawin sa sariling bansa. Letter D. Damdaming makabayan na may pakita sa matinding pagmahal at paghalaga sa inang bayan. Number 12. Anong pamaraan ang isigawa ng mga mayan ng India upang matamo ang kanilang kalayaan? A. Tulungan ng mga Ingles sa panahon ng digmaan. B. Itinatag ang Indian National Congress. C. Binoykot ang mga produktong Ingles. Letter D. Nakipag-alyansa sa mga kanluran. Number 13. Sa panakop ng mga Ingles, nagnais ito upang pagbabago sa India na hindi nakatanggap ng mga tao rito. Alin sa mga ito ang isa sa mga pagbabagong tinutukoy? A. Pagpapahusay ng mga transportasyon at komunikasyon. Pagkaroon ng racial discrimination sa pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan. Letter C. Paglilipat ng mga sentro ng gawaing pangkabuhayan sa mga babayeng dagat. D. Pagpalaganap ng isang sistema ng edukasyon maayon sa pamantayang Ingles. Number 14. Sa pagkamit ng kabayan mula sa Great Britain, nahati ang India sa dalawang estado, kalakalang India at Pakistan. Ano ang naging epekto nito sa katayuan ng bansa at mamayan? A. Nagkaroon ng kaguluhan sa pamumuno. B. Nahimok na mag-alsa ang mga Muslim sa mga taga-India. C. Nahati ang simpatiya ng mga mayan sa dalawang estado. Letter D. Nagsilikas ang karamihan ng mga mayan sa ibang bansa. Last number 15. Ano ang naging epekto ng sigalo ng pagitan ng India at Pakistan sa kanilang nasyonalismo? A. Umaasa ang mayan na maglutas din ng signot nito. B. Nais ng dalawang bansa na patunayang makapangyarihan sila. C. Naniwala ang dalawang magkalabang bansa na pag-ari nila ang Kashmir. D. Tumanggi ang dalawang bansa sa pagkaalam ng United Nations Organization o UNO sa paglutas ng kailang suri. Hanggang dito lang, grade 7 learners. Hoping kayo ay napagsagot ng tama sa Arling Panlipunan 7. Thank you sa panood sa mga questions sa exam nyo sa ikatlong markahan, mga guys or mga learners sa grade 7 high school. Thank you sa panood kay Tirso Creation Vlog, mga friends. Maraming salamat.